I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW guys. Mayroon tayong upload videos update tungkol po dito sa Santa Maria Cabagan Bridge na kumulaps. Nako mga bes, mananagot si Digong dito mga kababayan, at saka yung dating DPWH Secretary na si Mark Villar o M. Goes. Nako mga bes tingnan nyo to, basahin ko yan mga kababayan, yan ang source po natin, abogado baka sabihin ng mga DDS fake news na naman. Excuse me. Ayan, March 5, 2025. The 30 admin Mark Villar must be made to answer for collapse Isabela Bridge, lawyer says. M goes. Mananagot na naman si Digong. Kasi guys, ang dami talaga kasi nagsasabi substandard. Mamaya pakita ko sa inyo yung yung nasira talaga. Makikita nyo doon ang payat ng mga yung mga bakal. Grabe. Ano ba yan? Tapos, kung talagang substandard, katulad ng sinasabi ko, mga kababayan, edi, paano mo i-reconstruct yan? Kung lahat yan substandard, delikado naman kung i-reconstruct mo. Kumbaga, i-repair. Ay, hindi pwedeng i-repair para sa akin lang, Kasi marupok nga, maliliit yung mga bakal. So, ang gagawin na lang siguro, in my own, opinion, mga bes, correct me if I'm wrong, sirain na lang lahat, gagawin uli. O, diba? Ano po ang kapalagayan nyo? Tuloy natin ang pagbabasa. Lawyer Wilfredo Garrido said that the Duterte administration and its public works secretary, now Senator Mark Villar, should be made to answer for the collapse Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela. Dapat managot ang dapat managot. Guys, ang laking pera ito. Ang laki. Mabuti ko lang 1 milyon, pero hindi. Kahit 1 milyon, malaking pera na rin yun. Sabi dito, Garrido said he specializes in construction despite and was able to talk with a structural engineer who saw from the photos what was wrong with the bridge. Agay. Guys, ano po ang kapalagayan nyo? Malamang magre-react na naman yung mga DDS. Linawin natin Hindi po guys kay PBBM legacy yan Kay Digong po yan. Tuloy. Ulitin natin. Kay dating Pangulong Duterte legacy po yan. Ngayon, pag substandards po lahat yan, para sa akin lang in my own opinion lang. Kasi hindi mo pwedeng i-reconstruct yan o i-repair man lang. Ano pang klaseng pag-repair yun mga bes? Ano po ang kapalagayan nyo sa ibig kong sabihin pag-repair? Kung medyo cheaper yung mga materials guys, medyo delikado naman yun, dapat sirain na lang. Pag sinira yun at gagawin uli yung tulay na yan, hindi na Digong legacy. PBBM legacy na yan. Kasi pupunduhin na yan hanggang sa matapos. Diba? Garrido said that as fear that structural engineer, the bridge was poorly conceived and installed based on how the vertical cables come loose. Ay, nako, managot kayo. Pera ng bayan yan, hoy. Grabe kayo, tinipid nyo Bakit puro mga local na materials ang ginamit nyo? Baka nga guys, baka local na materials ang ginamit. Ano po ang kapalagayan nyo? He said the engineer also questioned. Lahat managot. Basta yung involved dyan, engineer man or architect or sino man mag-design dyan, dapat managot. He said the engineer also questioned the integrity of the bridge given how it crumbled. Mark Villar and the Duterte administration have a lot to answer for. The bridge is not worth 1.2 billion. The abogado said in a Facebook post. Agay. Ayan yung source natin, The brides. Ano yung kinasal? Sorry po.
The bridge project was supposed to be completed in 2019. Oh, ata. Mayroon po tayong unang video dyan. Ano? During the Duterte administration. But it had to be refitted, which pushed back its inauguration to February 2025. Okay. Garrido also said that the bridge should just be demolished and rebuilt the proper way. Dapat may managot. Oh, you see guys, sabi sa inyo eh. Ano? Rebuild the proper way. Tama. Diba guys? Kung lahat yun nga, sabi ko substandard. Aba guys, hindi naman pwede yun. Kung puro naman substandard at medyo cheap naman ang mga materials ginamit. Aba, natural, i-rebuild. Kumbaga, gawin uli. Kaloka. Kawawa yung mga taga Isabela, kailangan nila kaya yan. Oh, tuloy. Oh, yan, bridge built to fail. Oh, guys, oh. Grabe, no? Ang ganda pa naman din. One of my specialization is construction, despite requiring construction with structural engineer, geoscientist, quantity surveyors. I showed photo of the collapse Kabagan, Santa Maria bridge to one structural engineer, and at one glance, he saw something wrong. Oh, look kayo with the design and materials. Tama guys. O, tingnan mo mamaya. The way those vertical cables came loose show they were poorly conceived and installed. The way the concrete easily crumbled calls into question it. Agay, agay. Diba guys, nasabi ko yan? Tingnan nyo ito. Ito oh. Yung tali, parang tinali lang doon sa taas. Meron nyo guys, tingnan nyo naman. Grabe kapayat. Oh, naidin. Sabi ng mga Ilocano, hala kayo. Mga DDS, paano yan? Papanagutin yung poon nyo. So, dahil dito guys, may pakita ko sa inyo, sabi guys nung Engineer Pebribi Ugalde. Ayan kita nyo, tide anchor. Diyan, bumitaw dahil sa overload packet nila. Compressive stress ng concrete, low quality. Ano ba yan guys? Tingnan nyo. Tingnan nyo naman mga kababayan. Tingnan nyo. Ito pa lang ayan ito yung mga bakal. Naputol. Naputol guys, naputol. Tingnan nyo naman kapayat. Wow, galing nyo talaga ha. Ang galing nyo talaga gumawa Sino bang engineer dyan? Tuktukin ko yung ulo. Sabay ganun shout out sa mga gumawa niyan. Tingnan nyo mga kababayan. Ano po ang kapalagay nyo dito? Sige nga. Mga DDS. Ito naman kasi si dating Pangulong Digong hindi naman kasi in-inspection yung mga pinapagawa niya Basta pinabayaan niya lang. Hindi tulad kay PBBM. Pinapalo up niya ang mga malalaking proyekto niya kaya. Di ba guys? Nakikita nyo? Ano yan? Anong kapalagayan nyo dyan? Mga DDS, tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo mabuti ha. Tingnan nyo Tingnan nyo Ayan kapayat yung bakal kapayat. Ayan tingnan nyo naman. Kahit itong bakal na ito sa gitna hindi gaano malalaki. Ewan ko lang sa personal hindi ko alam. You see mga beso ano po ang kapalagayan nyo? Low quality nga sabi nung engineer Perbin na ito yan. Ngayon, sagutin nyo sa korte. Nako, may maki-question na naman si dating Pangulong ni Lolo Digong nyo. Agoy. Guys, natatawa ako talaga dito sa mga DDS. Bakit kanyo? Meron mo ba naman binibinta kay Pangulong Marcos Jr.? Mayroon na po akong dyan unang video. 2019, tapos na po yan. Kumpleto na po yan. Ngayon, sinara. Kasi nga, hindi pwedeng daanan dahil umuuga. Umuuga nga. At hindi pwedeng yan.
kumbaga i-repair ng Marcos admin kasi nga chine-check up, pumunta sila dyan, check up nila lahat yan eh. May nakita nga na hindi maganda sa tulay na yan. Tama yung sinabi kanina, 'di ba, ni yung abogado, i-rebuild in a proper way at sa ayusin yung mga design at dapat yung mga materials dapat konkreto, hindi cheap na tulad yan. Tingnan nyo naman grabe kapayat guys. Hindi ako marunong tumingin, hindi naman ako engineer, pero tingnan nyo naman guys, tingnan nyo naman mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo. Hindi kayo mapalagay, mananagot na si Lolo Digong ng mga DDS at yung yung senator ngayon si Villar. Nako, tatakbo pa naman pagka senador yung kapatid. Medyo delikado tayo dyan mga best. Ito guys yung mga nagko-comment. Bakit kaya walang mga DDS nagko-comment? Ayan, yes, your observation highlights the importance of quality control in construction. Ayan. Nagtataka lang ako. Bakit wala masyadong DDS ang nagko-comment? Kasi guilty. Diba guys? Anong kapalagayan nyo? Ayan, sabi, naloka. Dami ang steel, kaya kaunti ang steel. Agay ang gulo. Naloka ako. Dami ang steel, kaya kakaunti ang steel. Tinipid. Naloko na. DPWS money bag for corrupt engineers. Agay. Shout out sa mga DDS. Ayan ba, it's made of steel, kaya bumigay. Agay. Tahimik yan si Mark. Yun nga si Senator Villar guys ngayon. Mark Villar. Mukhang online class yung engineer at contractor niyan. Lalo na yung DPWH Secretary Villar. Kapag pundo ang usapan, dyan, dutae pa more. Naloka na. Correct. Mabilis sa bulsa, diretso. Agay. Tapos, ito pa. Nasaan kaya ang approval inspection report? Ayun ang ibig kong sabihin, guys. Dapat ito, yung dating Pangulo ng bansa, dapat ini-inspection nila yan. At talagang usisain kung talagang yung mga bakal, ay gumamit sila talaga ng, yung talagang matibay. Di ba? Ayun, nasaan kaya ang approved inspection? Baka walang ipinakita. Report nito, IR nga, signed by the consultant prior to concrete casting. Tama ba yung size ng rebars na ginamit? May approved test certificate ba ang mga steel bars? Ang daming hahalungkatin ng documents para sa investigation. Kaya nga isa-isahin nila yan mga kababayan. Pati yung engineer, sino pa dyan, yung involved dyan, lahat. Biro mo, nakita nyo kanina yung mga bakal. Grabe guys ang magandang gawin, i-background check lahat ng lifestyle at bank deposit ng mga dinaanan ng project. Baka doon napunta yung pera. Ay di kayo naloka mga beswa. Ang package sa konteksto ng construction ay tumutukoy sa mga espasyo o voids sa loob ng isang material tulad ng konkreto. Kapag may mga pocket o void sa loob ng concrete, maaring magdulot ito ng pagbawas sa lakas at kakayahan ng material na mag-withstand sa mga panlabas na pwersa. Kaya nga, alam nyo guys, hindi ako engineer naman, pero parang sa nakikita ko, hindi kaya yung bakal na yun. Ang ninipis ng papayat naman. Sa kaso ng tide anchor, ang overload sa packet ay maaaring mangyari dahil sa mga sumusunod na dahilan. Agay. Hindi na natin isa-isahin yan. Masyadong binalasubas ang paggawa sa tulay na yan. Buong akala ng lahat matibay dahil napakaganda rin ng design. Guys, maganda ang design in fairness, no? Pero marupok pala, pero hanggang ganda lang pala. Malalagay sa peligro ang buhay ng mga tao, tama, dahil sa palpak na proyekto nila. Di pa kaya nahiya ang mga kontraktor, engineer at iba pa na kasabwat dyan?
Ano kayang mukha nilang iharap pag pinatawag sila sa kamera? Baka kasing kapal ng bulsa nila ng mukha nila at ilan pa kayang project. Agay! Nako, dapat yung mga project ni Digong i-inspect yan. Delikado tayo dyan, mga bes, ha? Ay, ewan ko na lang. Ito pa. O, pangkabayo at kalabaw. Pangkabayo at kalabaw lang kasi ang tulay na. Ay, nakakatawa yung mga nagko-comment. Naloko na. Hintayin muna natin ang assessment ni Foreman na may 30 years experience. Baka meron siyang magandang solution sa ganyang problema. Di kayo naloka. Oh, mid of steel nga daw, guys. So, mid of steel. Okay, si Foreman dapat isisihin. Diyan kasi kulang yung tire wire sa stir-ups. Kaya ito bumagsak. Oh, ayan. Maraming magagaling, ha? Oh, alam nila yan, ano? Parang pangbahay lang ang bakal eh. Halos 60% yata napunta sa buaya. Agay. Oh, Digong legacy yun, guys, ha. Dapat may mga gumugulong ang ulo. Naloka na. Ay, ewan ko sa inyo. Malaki. Guys, oh. Alala, sabi ko, oh, malaki pa utin. Naloko. Loko-loko talaga ito. Malaki pa utin sa bak. Pambera. Ay, pag tumigas mas malaki, di kayo naloka. Hoy, naloko naman itong mama na ito. Oy, naunsa man na. Ala. Ay, nako, ewan ko. Natatawa ako talaga sa mga nagko-comment. Uy, dati kasi nasa atin ang number 1, mga bakal. Kaso ibininta ni dinamay talaga si tabako, guys. Ayan o. Dati kasi nasa atin ang number 1 ng mga bakal. Kaso ibininta ni Fidel Tabako Ramos. Hindi, tama naman po siya. Totoo yun. Yung National Steel natin. Oo, totoo po yun. Bininta ni Ramos yun. Ay, talagang sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. yung pinagawa niya po yun. National Steel. Ha? Oh, pamahalaan ang nag-manage yun, guys. Ang ginawa ni Tabako, bininta. Oh, kung di ako nagkamali, nag-export tayo before. Panahon ni Apulacay. Correct me if I'm wrong, guys, ha, kung tama ako. Eh, may nabasa kasi ako. Hindi ako sure doon sa binasa ko. Ayan. Oh, baka magsayang lang oras. Investigasyon sa huli, wala ding mangyayari. Pangunahan mo pa, kaya nga investigahin eh. Oh, ayan o. Tulayan ang maraming dadaan dyan. Tapos ganyan lang ang pagkakagawa. Dapat managot ang buong sangkot dyan. Bara-barang gawa. Tama. O, mga tamad lang ang ganyang klaseng paggawa, guys. So, yun mga kababayan. Mahaba ito. Ano po ang kapalagayan? Hindi kayo palagay, mga beswa. See you again on my next upload video. Bye. And babus. God bless Philippines.